Kay. Good evening po mga ka-region. Nandito na naman po tayo sa Spotlight upang hanapin ang nagniningning na liwanag ng ating panauhin. Sa ating mga taga-Central Luzon, kapag sinabing sculpture, hindi maiiwasang isipin ang mga figurin sa bahay, mga santo sa altar, at sa ating mga kapilya at simbahan. At syempre ang mga santo sa karo na pinoprosesyon tuwing may pista o tuwing mahal na araw. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang sining ng paggawa ng mga eskultura na naging parte na ng ating mga kamalayan at malalim na pananampalataya. At sasamahan tayo ng isang pamosong alagad ng sining, the 2009 Presidential Medal of Merit awardee for Ecclesiastical Art, the master sculptor himself, Mr. Willie Layo. Good evening po. Good evening po, Willie. Taga saan po si Willie Layo? Sa Santa Ursula, Betis po. Betis. Pero nakatira po kami sa San Agustin. Bakit po sikat ang Betis sa eskultura? Siguro po dahil po sa kultura, alam nyo, since childhood nakikita ko pumupukpok yung mga tao doon na mga, sabi nila, sa Betis, kung hindi ka fisherman, karpentero ka. I see. Sa baryo namin. Pero the whole, mga pare, pamoso rin sa Betis, sa pare, saka sa karpentero. Pero
Ngayon po, naging sumikat na yung Parang sentro ng skulptura. yung Betis. Alam niyo pong paano nag-umpisa? Bakit doon? Bakit hindi sa Corac? Double L. Bakit hindi sa Florida Blanca? Bakit sa Betis? During the Spanish Spanish era, yung puro mga skulptor ay galing ng Bacolor from Macau. Eh di ba po yung Kabetikan is Kabetisan yun. Betis pa rin po yun eh. I see. In the past part siya ng Parang Betis. parang pa siya ng Betis. Ngayon, nagtatrabaho by apprentice yung mga taga-Kabetikan or Betis mismo sa Bacolor. So tinuturuan sila ng mga taga Macau. Makikita niyo naman very Asian yung mga sculptures noon eh. Like yung sa mga figures sa retablo, like yung Our Lady of Lanabal, very mestizo Chinese. I see. Okay. How old were you? Ilang taon kayo nung nag-umpisa kayo sa school? Alam ko po ay gumagawa na ako ng clay figures since childhood, mga 5 years old, 8 years old. Ilang taon kayo nung nakagawa kayo ng isang obra? Isang kumpletong work? Palagay ko 8 years old ako, nagki-clay na ako eh. Parang this is ang pagkaano ko sarili ko is inborn eh. Since childhood meron eh. May parang kami we came from very religious family. Ang mother ko siya catechist siya. So meron kaming crucifix na parang yung nag-glow paggabi, yung parang plastic, diba? So parang lang ako, amuse lang ako. Drawing ko siya. Eh, meron na akong drawing at this early age. And then merong urge inside me na pwede mong tupihin sa sa putik yan. Parang kami nagbubulong sa sarili ko. So, tinry ko. And then, doon ko na-discover yung talent ko talaga at early age. Pero siguro din, influensya ng environment. Definitely. Kahit saan kung marap sa Betis, sa lahat ng bahay, na naging sculpture. Definitely. So, whether you like it or not, you will breathe, parang, everything, Kasi ang paglabas mo yung mga barumba, parang pawid lang ba, during mga 1950s, 60s, since I was born 1959, paglabas mo ng bahay, may pumupukpuk na di ba? Parang music sa, synchronize yung mga sa mga parang silong lang, wala silong mga bahay. Hindi ganun ka high-tech yung mga shop noon. Silong-silong lang. Mga magulang mo sa pamilya niyo, mga sculptor din? Ang mother ko, sa choir siya. So, meron inclination sa music. Yes. Father ko, boat maker siya. Ang tawag sa dialect natin, matenahan dadaras. Yung mga dadaras mo, boat maker siya. Boat makers, okay. Nag-aral kayo sa? High school ko, elementary Santa Ursula. High school ko is St. Michael's College in Guagua. SMC, yes. Ang college ko is UST, University of Santo Tomas. Major in fine arts and painting. Yes. And then Pero meron kayong courses in sculpture? Wala. After graduation, anong naging una niyong trabaho? After graduation, actually, at high school pa lang ako, full-time sculptor na. So during bakasyon, parang tinutulungan ko yung father ko, mother ko, family ko sa mga commission nila, mga trabaho nila. Tapos, yung pinaka-sideline ko is pumapasok ako ng arawan sa mga shops. Doing sculpture, parang sculpture na. Sculpture santo o sa furnitures. Mga decorative, sa furnitures. So, pero yun ang training talaga, paano mo talaga, doon ka mag-uumpisa, hindi ka kagad magsasanto. Am I right? Yeah. I see. But you also paint, no? Yeah. I see. Kasi nga, kaya pumasok ako ng UST nun para magkaroon ng formal training sa Tapos legal side of it, the material. Especially the composition. I think we can say that sculpture, may component din siya ng painting. Kasi yung finishing niya, yung painting. Sa polychromado yun. Yes. Sa polychromo, mas importante. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan during my apprentice sa Europe. Kasi nga, yung
basic na, meron ka na. Meron na akong paano paghaluin yung mga kulay. So, iba ang sculptor, iba ang painter, pero pag pinaghalo mo, it's ecclesiastical art. Sa Europe, iba yung kumisan sculptor lang siya. Hindi siya pintor. Kumisan naman pintor lang siya, hindi siya sculptor. Yes. So parang ganun. Sa akin parang Pinagsama. Anong mas na-enjoy nyo yung pag-sculpture o pag-paint? Kung halimbawa, mamimili ka na. Kasi they can stand alone, ano? Yes, exactly. Yung sculptor, pwedeng natural finish lang. Yes, exactly. Yung painting naman, pwede mo siyang... Di ba marami tayong nakikita sa mga exhibits, puro natural form lang ng wood and everything. May forma, pero wala ng finish. Kaya hindi ako siguro makapili kasi love ko lahat yun. Kasi nga ngayon... And that's what make Willie Layog who he is. Naging popular kayo dahil dun sa art form na yon. Bakit ka nalinya sa mga santo at sa mga retablo? Ba't doon ka nakilala? Bakit doon ka gumaling? Ba't yun ang pinili mong maging focus ng art mo? Bago mo sagutin yan, magkakommercial muna po tayo. Ang maglilipat ng channel, kamukha ng sculpture na to na ang parang ating producer na si Randy De Rosario. And I edit it.